Tumaas na naman ang alerto sa dengue. Paano ba natin masusugpo ang sakit na ito? Baril na gamit ng mga rebelde laban sa mga sundalo galing din pala sa AFP. Paano nangyayaring ang pamatay sundalo mula rin mismo sa hukbong sandatahan? Fruit game. Parang inosenteng laro ng mga bata. Pero alam nyo bang sugal ito at mga paslit ang nahuhumaling? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Daang libo ang mga loose firearms o mga baril na walang rehistro sa buong bansa. At sa pag-ikot ko sa ilang lugar sa Mindanao, nalaman kong ang ilan sa mga ito galing mismo sa mga sundalo. Gaano katotoo ng baril ng AFP ang siya mismong pumapatay sa ilan sa mga kawal. Hindi rin natin maitatanggi na maaaring mangyari nga na yung ginagawa yung pagsunog o pagpapasabog ng mga armory upang takpan yung ano na yan. Lalaylo muna yun. Pag nagkaroon ng pagkakatao na mayroong shelling na gano'n, talagang popuslit mo. Ang nagtatagal ang gera dito sa Mindanao dahil business ito . Masigasig talaga yung pagkuha natin, pag-recover dito sa mga loose firearms na ito. At ito kasi yung nakikita natin na ginagamit sa mga krimen. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi maubos-ubos sa mga armadong grupo dito sa Basilan. Dahil ang mismong pinagmumula ng kanilang mga armas hanggang sa ngayon, ang militar. Sa Tuburan, Basilan, nakilala namin si Rick, 24 anyos, at isang asset o impormante ng militar. Marami na siyang kakilalang sundalo dati pa. At ang kanyang koneksyon sa mga Abu Sayyaf at Moro Islamic Liberation Front ang kanilang napapakinabangan. Anong kapalit nun sa'yo? Wala po. Minsan mga binigyan ako ng pera mga 100. Kinuha ko po. May motor din po ako. Tapos pambili ko ng gasolina sabi nila. Tapos kung inutusan na nila ako maghanap ng impormasyon kung may mga bakbakan na sa taas. Pero bukod raw sa pagbibigay impormasyon, nadiskubre ng mga kontak niya sa AFP na maaari rin siyang pagkakitaan. Inutusan na nila ako kung papayag ba ako ng magbenta ng baril. Kumukontak sa mga yung nasa taas. Sabi nila para mayroon din sa amin, mayroon din sa'yo. Diyan tayo makapera, sabi nila. Wala ka bang iba alam na trabaho? Wala po. Ano natapos mo? Hanggang sa grade 6 lang po. Ipinakita ni Rick sa amin ang mga baril na naibenta na niya. Ang Armalite na ito gawa ng kumpanyang Elisco, ang nagsarang arms supplier ng Department of National Defense. Nagtatagal ang gera dito sa Mindanao dahil business ito . Dito, karamihan dyan, gano'n ang ginagawa nila. Yung pagpapuslit ng baril sa mga armory ng military. Matagal nang sumingaw ang isyu ng bentahan ng baril sa loob ng AFP. Ang nangyayari dahil minority. Isa nga ito sa naging dahilan ng grupong Magdalo, kaya nagtangka silang mag-aklas. Nakilala namin si Rick, 24 anyos, at isang asset o impormante ng militar. Ipinakita ni Rick sa amin ang mga baril na naibenta na niya. Sa magazine ng Armalite, nakaukit ang mga katagang government use only. Ang presyo, 250 pesos. Ang halaga ng mga balat tumaas na mula 10 piso bawat isa. Ngayon, 11 pesos na. Sa 40,000, magkano binibigay sa'yo? Hindi, mga 2,000 lang po. Anong mga ranggo ang mga nakaka-transact mo dito?
Mga captain po, first lieutenant, first sergeant. Yan ang palaging mag-utos sa akin. Pero hindi ko na po yung tiningnan yung mga pangalan na sa patches nila. Kaya po concentrate na lang kami diyan sa pagbenta ng baril. May head out din po sila para paglagyan nila ng baril. Ang asset na si Joel naman matapang na itinuro ang isang army colonel ang pinagkunan ng baril na nabili. Ang ipinambili ng kanyang Armalite galing pa sa ina niya. At ang baril na naibenta sa kanya mula sa sundalo, gagamitin din nila sa mga sundalo. Bakit ka bumiling baril? Kasi ang mga sundalo, kung mag-operasyon sila, wala na silang piliin. Civilian hulihin nila. Sa akin, naisipan ko na lang bumili ng baril para lumaban din ako sa kanila. Kaya ko pang mamatay, wag lang akong hulihin. Ikinagulat ko ang mga sumunod na kwento ni Joel. Inamin niya sa akin, siya raw ang pumatay kay SPO3 Dulot sa Tuburan, Basilan nung araw ng ARMM election. SPO4 yun. Bakit mo pinatay? Kasi may atraso din sa akin. Ano atraso sa'yo? Kasi yung uncle ko walang kasalanan, hinuli niya. Kinumpirma sa amin ng Camp Crame na isang SPO3 Dulot ang pinatay nito lamang 8 ng Agosto. Maraming tama ng bala mula sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kumitil sa kanya. Si Raul ay isang retiradong Philippine Marines. Alam niyang transaksyon sa bentahan ng mga armas mula sa militar papunta sa kamay ng mga bandido at rebelde. Nagtatagal ang gera dito sa Mindanao dahil business ito dito. Karamihan dyan, ganun ang ginagawa nila. Alin po yun, sir? Yung pagpapuslit ng baril sa mga armory ng military. Hawak niyang lahat ng enlisted personnel mula sarhento hanggang sa private. Pag in-inventory yun ng SAO, ng Supply Accountable Officer, sabi ng commanding officer na ang nahuli natin ay 75, halimbawa. Yung 25 lang ang pa-inventory mo, yung 50 huwag mo nang kunin. Yung 50 na yun, lalaylo muna yun. Pag nagkaroon ng pagkakatao na mayroong shelling na gano'n, talagang pupuslit na yun. Naniniwala si Senador Rodolfo Biazon na wala kasing karampatang parusa sa kasong gun running. Hanggang hindi nagiging batas yung aking ipinail na yan, na gawing heinous crimes ang pagbebenta ng ganitong klaseng armas, magaang ang parusa. Maigpit daw ang AFP sa inventaryo ng kanilang mga armas. Wala akong experience na gano'n, na losses, for example, sa supply room ko. No? Kasi sa ngayon, ang baril ng isang unit ay halos sapat sa sundalo. Pero paano ang armas para sa opisyal ng gobyerno nasa kamay ng sibilyan bilang kalakal? Sabihin mo na yung loose firearms ay galing sa armed forces, imposible yun, o mahirap yun. Sa kasalukuyan, may 24 ang nakabinding kaso ng gun running sa Kongreso. Isa pa lang dito ang nahatulan. Walang mata ang bala. Kung walang kikilos at makikialam, lahat ay maaaring maging biktima. Ako si Giga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa unang tingin, para itong simpleng laro lang. Mga prutas ang makikita sa screen. Maghulog lang ng piso at pumili ng prutas, iikot na ang ilaw. Kapag tumigil ang ilaw sa napiling prutas, panalo. Mga nanay at tatay, alam nyo ba kung nasa ng mga anak ninyo ngayon? Hanapin nyo na at baka isa na siya sa mga nahuhumaling na sa mga bagong sugal ng mga bata. Fruit game. Hindi ito inosenteng laro. Ang mga tumataya rito, 5 taong gulang pataas. Paano nangyaring pati ang ating mga kabataan nahuhumaling sa iligal na sugal? Pasti pa rin. Masok ka na. Ito ang eksena sa mga raid na ginagawa ng kapulisan sa mga video karera. Hanggang ngayon,
Tila walang katapusan na hulihan ang nangyayari. Pero di pa nga ito kontrolado, isa na namang sugal ang nauuso ngayon. Ang fruit game. Sa isang barangay sa Biñan, Laguna, talamak ang bilang ng mga fruit game machine. Magkakatabi ang mga makina rito. Sa unang tingin, para itong simpleng laro lang. Mga prutas ang makikita sa screen. Maghulog lang ng piso at pumili ng prutas, iikot na ang ilaw. Kapag tumigil ang ilaw sa napiling prutas, panalo. Ang piso, maaring maging 10 piso o higit pa. Depende kung magkano ang nakasulat sa tapat ng prutas. Kaya maraming bata ang naiengganyong maglaro ng fruit game. Tulad na lang ng 14 anyos na dalagitang itatago natin sa pangalang Pia. Laking tuwa niya nang ang pisong inihulog niya, nanalo ng mahigit 40 pesos. Nasundan ang laro. Ngayon, bisyo na niya ang fruit game. Sa halip na pumasok sa eskwela, ito na ang kanyang inaatupag. Gano'ng kadalas ka sa isang linggo kung mag-cutting class? 3, 4. Minsan, yung 10 linggo hindi na napasok. Di niya raw maiwasan ang tawag ng sugal, lalo pat malapit lang sa eskwela nila ang fruit game machines. Ang 25 pesos niyang baon na dapat ay pambili ng pagkain, sa fruit game niya inuubos. Mas madalas daw ang talo niya ngayon kaysa panalo, kaya nagawa na niyang mangupit sa magulang. Magkanong pinakamalaki mong nagasto sa fruit game? 500. 500? Saan ang galing yung 500? Sa pitakan ng nanay ko. Kinupit ko kasi. Ewan ko, biglan, kinuha ko lang basta. Bakit? Talo ako eh. Gusto ko, babawi ako. Eh ayun, naubos ko. Bagamat alam niyang masama ang magsugal, naaliw daw siya at naakit sa fruit game. Sa murang edad na 6 na taon, parokyano na rin ang fruit game si Randy. 5 taon siya nang magsimulang maglaro nito. Labis ang panghihinayang ng kanyang ama. Matalino kasi ang bata. Simula ho nung mahidigan niya yung fruit game niyan, maloko sa fruit game, nabawasan ng kanya sa pag-aaral eh. Yung concern niya sa pag-aaral, wala na eh. Natutunan daw ni Randy ito sa kanyang mga kaibigan. Pero ngayon, ayaw na raw niyang maglaro ng fruit game dahil lagi siyang nakakatikim ng palo. Alam ng mga magulang mo na naglalaro ka? Hindi ka pinapagalitan? Pinapagalitan po. Kung noon, video karera ang kinalolokohan sa isang barangay dito sa Biñan, Laguna, ngayon, fruit game na raw. At ang masakit dito, ang mga nalululong sa bagong sugal na ito ay mga bata. Isang tagagawa ng fruit game machine sa Biñan ang aming nakausap. Binibili niya raw ang mga pyesa nito sa Metro Manila. Bawat makinang ginagawa niya, nagkakahalaga ng 11,000 piso. Made to order daw ang kanyang paggawa. 3 araw lang pwede na itong makuha. Sa kasalukuyan, ang PD1602 ang ginagamit ng PNP sa paghuli ng mga video karera. Ito na rin ang basehan nila sa paghuli ng mga fruit game. Pero may kalumaan na ang batas. 1978 pa kasi nang gawin ito. Para sa mananaya at gumagawa ng makina, ang parusa ay 1,000 hanggang 6,000 piso lang na multa. At pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Sa mahuhuling operator naman, 6 na buwan hanggang 6 na taon sa piitan at multang 6,000 piso lang ang parusa. Magaang ang mga parusa, kaya hindi nakapagtatakang mahirap sugpuin ang ganitong gawain, lalo pa kung sangkot ang mga tiwaling opisyal. Sa pag-iikot namin sa barangay, napansin namin ang paslit na ito na tila walang muwang na naglalaro ng fruit game. Lagi panalo. Isa pang nakatawag ng pansin sa amin ang kandadong ito. Comelec ang nakatatak. Paulit-ulit rin naming nakita ang mga sticker sa bawat makina. Mayroong Rooster 2005 at Engineer 2005. Ang nagpaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng mga sticker, si Aling Rowena, 2 taon ng maintainer ng fruit game.
Simbolo raw ito na may protektor na pulis ang makina. Kapag minsan nire-raid baga, kinatago, pasabihin pagka meron nung nagtitimbre o yan, meron manghuhuli, tago nyo, gano'n. Bagamat naisip niya rin ang epekto ng fruit games sa mga kabataan, pigit mata niya itong ginagawa dahil sa kahirapan. Sa tingin ko, mali nga ho yun. Parang yung bang kapit na sa patalin. Noong kaunti pa lang daw ang fruit game, kumikita ito ng 1,000 sa isang araw. Pero sa dami nito ngayon, umaabot na raw ng 3 hanggang 4 na araw bago kumita ng 500 piso. Ang napupunta sa katulad ni Aling Rowena, 25% lang. Ang natitira, napupunta sa may-ari o operator ng fruit game. Ayon kay Aling Rowena, karaniwan ay pulis ang may-ari ng mga fruit game. Hindi lang ho isang pulis ang tawag doon, yung protector, ganyan po. Marami po sila. Ang pagkakaalam ko po, meron pa yung pang sa intelihensya na 1,000 a week. Giit ng mayor ng Biñan, nagpalabas na siya ng direktiba na kumpiskahin ang lahat ng fruit game machine. Ang tanggapan ng Departamento ng Pulisya ay hindi nagpapabaya sa bagay na yan. How much more ang waiting na alis namin. Ang video karera, wala dito. Yung pang-fruit game lamang. Kaya hindi mapasok ng Departamento ng Pulisya ay sapagkat nasa loob ng bahay nila. Madadali ng illegal trespassing ang Departamento ng Pulisya. Pero ayon sa Open Heart Foundation, isang non-government organization o NGO na nagsusulong ng kapakanan ng kabataan, walang aksyong ginagawa ang kanilang mayor at mga pulisya. So I challenge the police force. If you believe that you are not behind this kind of business that corrupt children, why don't you go after those running the business? Nitong Marso lang, sa pamamagitan ng sulat, isinumbong ng kanilang grupo at concerned parents sa PNP Camp Crame at PNP Calabarzon ang paglaganap ng fruit game sa Biñan, Laguna. Binanggit dito ang mga pangalan ng mga pulis na sangkot sa fruit game. Nakarating naman daw ang sulat, pero tila hanggang PNP Calabarzon lang. Bukod kasi sa tatak na receive, wala na silang aksyon na nakita. Kinausap namin ang pinuno ng Anti-Illegal Gambling Task Force ng PNP sa Camp Crame. Katatapos lang nilang magpresenta sa media ng mga nakumpiskang gambling machines. Aminado sila na hindi madaling supuin ang mga illegal gambling tulad ng fruit game. May kahirapan gawa ng itong fruit game machine, maliliit lang, pwede nilang itakbo, pwede itago. Pag naitago yan, hindi na namin pwedeng habulin sa loob ng bahayan. As of now, wala pa naman kami pulis na nahuli talaga actually na involved sa fruit games or video karera games. But may mga reports, so inimbestigahan natin yan. Ipinakita namin kay General Baguio ang sulat na ipinadala noon ng NGO at ng mga concerned parents sa Crame tungkol sa operasyon ng fruit games sa Biñan. Matagal to, March pa, panahon pa din na Aglipay, di ba? Wala pa yung task force noong araw, noong panahon na ito. Because the task force was created May 19 of this year. March 2 itong report, so definitely hindi kami nabigyan ng kopya. Mula nang itatag ang task force noong Mayo nitong taon hanggang sa kasalukuyan, mahigit 100 na video karera at mahigit 20 fruit games na ang nakumpiska sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Samantalang humigit kumulang 85 na ang naaresto. Wala daw kasing tiyak na bilang kung ilang operator ng fruit game na ang nahuli nila. Para masugpo ang fruit game, kailangan ng agarang aksyon mula sa PNP. Lagi nating sinasabi na ang kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Pero anong kinabukasan ang naghihintay sa atin kung sa kasalukuyan ay lulong na sila sa sugal? Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Iringan sa gitna ng dumaraming kaso ng dengue sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Sa loob ng 3,000 taon, ang
mga hagdan ang naging sentro ng buhay nila. Pinagmumula ng palay na handog ng kanilang Diyos. Ngunit sa panahon kung saan wala ng lugar ang mga Diyos, tinalikuran na rin ba ng mga Ifugao ang hagda-hagdang palayan? Nanganganib ng matuyo at tuluyang mawasak dahil ang mga dating nagsasaka sa turismo na kumikita. Ito na kaya ang huli nating sulyap sa mga hagdan ng Panawe, Lunes sa Eyewitness. Panahon na naman ng dengue. 200 katao na ang namatay na naman dahil sa sakit na ito. Sa gitna ng trahedya, may iringan. Di magkasundo ang mga eksperto at lokal na opisyal sa pagharap sa problema. Pero bawat isa sa atin may papel sa pagsugpo sa sakit na ito. Marami na ring biktima ng dengue sa isang barangay sa Quezon City. Nitong linggo na ospital ang 9 na taong gulang na si Litlin Rose Rivero. Taon-taon na lang nababalita ang pananalanta ng dengue. Ngayong 2005, pumatay na ito ng halos 200 katao sa loob lang ng 8 buwan. Dahil dito naglabas ng anunsyo ang DOH. There's no nationwide epidemic. Meron tayong epidemic na controlled na. Yung sa General Tino, Nueva Ecija, Zamboanga City, saka Barangay Pag-asa, Quezon City. Pero dahil sa tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan and it is still the dengue season, hindi nakakagulat kung meron pang mga epidemics kaming madideclare in the next few weeks or months. Ang dengue hemorrhagic fever ay umaatake pag nakagat ng Aedes aegypti, ang lamok na nagdadala ng virus na ito. Sa loob ng 7 araw matapos makagat, kapag hindi na agapan, ay nagkakaroon ng pagdugo sa loob ng katawan ng biktima na siyang karaniwang ikinamamatay. Sa Metro Manila, ang sitio San Roque sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, ang may pinakamalaking pagtaas ng kaso ng dengue na naitala nitong taon. Sa takot ng mga residente rito, ang Barangay at City Health Department ay nagsagawa ng fumigation o pagpapausok ng kemikal na papatay sa mga lamok. Pero may masamang epekto rin ang fumigation sa ilang tao. Dali na lang sa ospital. Puntahan mo yung ano mo, tita mo. Alas 7 ng umaga noong araw na iyon ang fumigation, pero hindi ito agad nasimulan. Di kasi nagkasundo ang Barangay at City Health Department sa tamang paraan ng pag-fumigate. You know about the meeting that we had yesterday, di ba? Ang meeting natin yesterday consisted of the Office of the Mayor, Quezon City Health Department, National Capital Region for Health, and a representative of the barangay. Uminit ang ulo ng mga residente dito. Ginagawa namin ang magagawa namin, pero kung sinasabing lang baliwala, ba't nandito sila? Baka nakikisakay lang sila sa programa, papogi points. Hindi namin kailangan yun. Pinagtalunan rin nila ang bilang ng tinamaan ng dengue. Sa talaan ng barangay, 78 na ang biktima, 8 ang patay, karamihan mga bata. Ang bilang naman ng City Health Department, umabot pa lang sa mahigit 50 ang nabibiktima. We have to follow the different hospitals, look into the records, confirm with the attending doctors if they are really dengue cases. Now, if there is a report for a death, we review the death certificate, and unless we really see the death certificate, then we do not register them as deaths due to dengue. Bakit kinakailangan magdebate kami sa numero? Dapat gumalaw ho kami, trumabaho kami, at sama-sama ho namin kilusan ito dahil hindi ho biro ang sakit yung dinaranas ng aking mga kababayan. Git pa ng kapitan, hindi sila tinutulungan sa pagbili ng gas para sa fogging machine. Diskarte raw lahat ng barangay ang fumigation. Pero ang DOH pala, hindi inirerekomenda ang fumigation bilang pangunahing solusyon sa dengue. Hindi namin kasi nire-recommend yung fumigation. Pagpaumanhin nyo ho, talagang kung pwede lang X ho ang lalagay namin dyan. Ibig sabihin nun, too late the hero na ho kayo. Kaya kayo nag-fumigate. Itinuloy ang fumigation dahil sa dami ng lamok sa lugar. Matagal na raw binalaan ng DOH ang mga tao tungkol sa dengue. Dahil daw ito sa pagtaas ng bilang ng mga biktima ngayon kaysa sa nagdaang 5 taon.
Kung noong nakaraang taon mahigit 11,000 ang naitalang kaso ng dengue, umabot na ito sa mahigit 14,000 nitong taon. Pero hindi pala nasabi sa barangay na may outbreak o pagtaas ng bilang ng mga kaso kaysa sa inaasahan sa kanilang lugar. Wala ho kaming alam na outbreak kami kasi hindi ko ho alam kung ilang numero ang dapat mamatay at ilang numero ang dapat magkasakit ng dengue bago ho kami i-declare ang outbreak. We informed the general public, in fact, that the number of cases was very much higher. And I think even the public would know it. Dagdag pa ng kapitan ni hindi sila tinuruan ng DOH o ng City Health Office kung paano puksain ang dengue. Ang trabaho dapat sa akin ng City Health, turuan niya ako. Kasi wala akong alam dito, hindi naman ako doktor eh. Yung gabay na yung guidelines, ilang taon nang nailalabas yun at taon-taon nilalabas yun. Ayon sa DOH, search and destroy operation daw ang sagot at di fumigation. Hanapin natin yung mga maliliit na mga bagay na maaaring pamugaran ng lamok. Halimbawa sa loob, yung lalagyan nyo ng pinggan, yung sahuran nun sa ilalim. Tsako kami, pag tinignan nyo ngayon, may kiti-kiti yon. Sa labas ng bahay, yung mga gulong, mga baradong alulod, mga bote, mga drum, pati halaman, maaaring mag-ipon ng tubig yun na maaaring pamugaran ng lamok. Pero tila hindi malinaw ang pagpapaintindi sa barangay level. Mas pinaniniwala ang epektibo rito ang fumigation. Ito yung unang bahay na pinausukan ng mga taga-barangay at sa tapang anong chemical na ginamit, kitang-kita yung epekto dahil napakaraming ipis na namatay. Ang City Health Office naman nagsasagawa raw ng mga cleanup drive. Pero sinimulan lang ito nang dumami na ang kaso ng dengue sa lugar. The clean up of the area was started during the outbreak. Tila hindi na pagandaan ang gagawin sa panahon ng dengue. Ramdam ito sa pagkamatay ng 9 na taong gulang na batang si Lethlyn Rivero. Ayon sa kanyang inang si Marilyn, di raw naka-alerto tungkol sa dengue ang health center na nilapitan nila. Hindi daw kami dapat matakot kasi hindi naman daw dengue. Tapos tinignan niya yung lalamunan, tonsillitis lang daw. Kung handa lang daw ang mga health officers sa kanilang lugar sa pag-detect ng dengue, naagapan pa sana ang kanyang anak. Masyado akong umasa dun sa sinabi ng doktor. Yun ang pagkakamali ko na hindi ko dinala ng ibang ospital yun. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Our doctors are informed and trained that the observation period for dengue fever cases does not end during the first 3 days. I'm sure of that. Ngayong marami na ang nagkakasakit, nakatuon daw ang atensyon ng DOH sa pagpapaalala sa mga ospital na mabilis na aksyonan ng mga tinamaan ng dengue. Sisiguraduhin na lang namin na matatanggap ang bawat may kaso may dengue at hindi na madadagdagan yung mamamatay. Pero iba ang karanasan ng pamilyang ito. Namatay ang kanilang 2 taong gulang na anak sa dengue matapos umanong di-asikasuhin ng ospital. Sabi ko, sige po Dok, gawin niyo na po ang nararapat. Sabi ko na, so ngayon, naghihintay na po ako, ganito. Yung anak ko po, medyo yun na nga po ang kailangan. Hindi pa rin po nila anisikaso. Wala po akong money. Di raw nila maintindihan kung bakit di sineseryoso ng mga doktor ang sakit na dengue. Gayong usong-uso ito ngayon. Mahalaga po yung buhay ng bawat isang pasyente ron. Hindi lang po kami, marami na rin po ganito na nangyari sa amin. Sana po, tutukan nyo naman po yung mga pasyente. Hindi po porkit walang pera, hindi nyo na po iintindihin. May mga ospital siguro na nakakalimot, maaaring sabihin natin na umaabuso. Kung mai-report na ninyo sa amin yon ng mga mamamayan, si Secretary Duque kasi may instructions na sa panahon ngayon ng dengue, todo alalay ang ibibigay sa sino man na magkukonsulta. Nagkataon lang na dito ngayon sa ICU dahil napakaraming pasyente, marami ang nangangailangan ng ventilator at karamihan ng house ventilator. Yun yung ventilator na pag-aari ng hospital, yun po ang pwede naming maibigay na libreng serbisyo para sa ating mga pasyente, yun po ay filled up. So kailangan kaming mag-outsource ng ventilator na hindi pag-aari ng hospital. E natural lang po na yun ay kailangan bayaran. Maliban sa Quezon City, mataas din ang insidente ng dengue sa mga lungsod ng Maynila at Caloocan.
lumalabas na may mahigit 500 kaso ng dengue sa Maynila at halos 200 naman sa Caloocan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang dengue di lang responsibilidad ng gobyerno. May bahagi rin ang mamamayan sa paglaban dito. Walang exempted sa dengue. Walang dapat sisihin. Kasi ang dengue mo, lamok mo. Hindi nyo pwedeng maituro sa kagawaran ng kalusugan. Hindi nyo pwedeng maituro sa pamalaang lokal. Kasi sino ba yung nag-alaga ng lamok? Di tayong nasa loob ng bahay. Kailangan kasi laging malinis at inaalis sa mga tubig na naiipon sa kapaligiran. Kasalanan natin sigurong lahat because we really have to have this information dissemination. Anyone should have that basic responsibility, not just for dengue, but for all the other illnesses. Sa huli, ang kalinisan ng paligid ang pinakamainam na panlaban sa dengue. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo, balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue o balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook. Pero kung may sobra, ay yung ginagawa ko. Ano ba?